Kamusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Nanupat sa araw-araw Kanyang pinapalasap ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang malasakit sa atin na bilang Kanyang mga anak. Nanupat sa araw-araw ang Diyos ay Kanyang pinagkakalob ang Kanyang mabuting pagpapala para sa Kanyang mga anak. Kaibigan, ang pagkapakilala ng Biblia, ang ating Diyos ay meron siyang paanyaya sa atin. Bakit? Sapagat ang wika ng Biblia, lahat ay nagkasala. Nais kong basahin, kaibigan, ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Ayon kay Apostol Pablo sa Kapitulo 3, versikulo 23 ng Aklat ng Roma, ang wika sa atin, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang pagpapakilala ng Biblia na simula noong si Adan at si Eva ay nagkasala, kaibigan. Lahat tayo ay nagkasala, damay tayo. Sa sinasabi ng Biblia na tayo ay naging makasalanan. Ating minana yung sinasabing kasalanan ng ating mga magulang. Kahit anong gawin nating kaibigan, tayo ay papunta sa paggawa ng kasalanan. Subalit, salamat sa Diyos, kaibigan. Meron sinasabi ang ating banal na kasulatan sa Aklat pa ng Roma. Kapitulo 5, versikulo 8 ng ganito, kaibigan. Datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaibigan, dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahilan sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa Kanyang mga anak, hindi man natin hinihingi, kaibigan, na si Kristo ay mapako sa krus, na si Kristo ay mamatay para sa akin at para sa iyo, kaibigan. Ang wika ng Biblia, ipinagtagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at si Kristo ay namatay sa krus. Sa lugar na ako at ikaw, kaibigan, ang mamatay sa krus. Si Kristo ang namatay sa krus upang ipakilala ng Diyos sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig. Dahil diyan, kaibigan, merong paanyaya ang Diyos, ang ating Panginoon. At nais kong buksan, kaibigan, ang paanyayang ito, na ito ay sa Kanyang mga lagad, subalit ito ay paanyaya sa iyo at saka sa akin. Ang wika ng Biblia, sa Kapitulo 8, versikulo 34 hanggang 37 ang wika ng Biblia. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga lagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bago ito binanggit ng ating Panginoon, merong isang pangyayari. Ang ating Panginoon ay nagpakain muna ng 5,000 mga tao, maliban sa mga babae, maliban sa mga bata. At ang binabanggit dito ay mga kalalakihan lang. Dahilan sa 5 tinapay, kaibigan, at 2 isda. Dahilan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, na pagkatapos siya'y nanalangin at na tinanggap sa bata yung 5 tinapay at 2 isda, kaibigan. Nung nanalangin ang ating Panginoon, ibinigay sa lahat ng mga tao, yun ang unang sinasabi na eat all you can. Lahat ay nakakain at pagkatapos meron pang sobra, pinaipon ng Panginoon ng sobra at merong 12 basket. At pagkatapos ito, kaibigan, sa pangyayaring ito, ang wika ng ating Biblia, sinabi ng mga lagad, Panginoon, iniwan naming lahat. Ano ba yung aming gantimpala? Iniisip ng mga alagad, lalo na si Peter o si Pedro, ano ang kanyang maging gantimpala sa kanyang pag-iwan sa kanyang tahanan, iniwan ang kanyang hanap buhay na bilang mangingisda at ngayon siya ay tagasunod at alagad ng ating Panginoon. Kaibigan, narito ang sinabi ng Panginoon, ang sino mang ibig na maging alagad. Itong pangyayaring ito na binabanggit ng Biblia, ito ay paanyaya sa pagiging isang alagad ng ating Panginoon.
Paanyaya sa mga taong nais sumunod sa Kanya. Paanyaya sa mga taong anuman ang maging karanasan sa buhay, maging mawala ang buhay, dahilan si Kristo, nasa Kanya ang buhay, kaibigan. Ang taong susunod sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit kaibigan, papaano ang pagsunod? Ang wika ng ating Panginoon, kung ating babasahin muli ang 34, at pinalapit niya sa Kanya ang karamihan, pati ng Kanyang mga lagad, at sa kanla'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Paano kaibigan ang pagtanggi sa ating sarili? Hindi ba kapag tayo ay titingin sa isang picture na ito ay grupo ng mga taong kasama tayo doon sa picture na yon, kaibigan? Hindi ba kapag tayo titingin, ang ating inunang titingnan, asan ba ako dyan? Asan ba ako dyan? Maganda bang aking pagka-picture sa larawan na yan? At ating inuuna ang ating sarili. Pero kaibigan, ang paanyaya ng ating Panginoon sa Kanyang mga lagad, sa mga taong nais sumunod sa Kanya, sa mga taong nais magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay tumanggi sa Kanyang sarili. At pagkatapos Kanyang pasanin ang krus. Kaibigan, ang pagpasan sa krus, nangangulugan, ito ay kamatayan. Ano man ang ating maging karanasan sa buhay, tayo ay magkakaroon ng full surrender sa ating Panginoon, sapagkat ito ang gustong sabihin ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Ating patuloy, kaibigan, sa versikulo 35, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas niyaon. Sapagkat ano ang mapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Kaibigan, may mga katanungan. Oo nga, yayaman ka sa mundong ito. Oo nga, magkakaroon ka ng maraming tagumpay. Oo nga, ikaw ay tinitingala ng maraming mga tao. Na kung minsan ay para bagang ikaw ang ginagawang Diyos ng ibang mga tao. Sapagkat para sa kanila, ikaw ang kanilang inspirasyon. Pero narito ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, sa pagiging disipulo ng ating Panginoon. It's a very challenging invitation, kaibigan, na pagiging alagad ng ating Panginoon. Ating pasanin ang Kanyang pamatok at pagkatapos ating pasanin ang ating krus. Kaibigan, ang pagpasan sa krus, ang sabi ng Biblia, ito ay araw-araw. Hindi naman kapag tayo ay nakakaranas ng sinasabing Huwebes Santo or Biyernes Santo, kapag mahal na araw. Kung hindi, ang pagpasan ng krus, kaibigan, ito ay araw-araw sa buhay natin. Kaibigan, kapag ang ating Panginoon may pinaparanas sa atin, hindi sapagkat nais ng Diyos na tayo mahirapan. Subalit ang isang taong nakaranas ng maraming pagsubok, at pagkatapos sa mga pagsubok, ikaw ay nagtagumpay, kaibigan, makikita mo, ang pagsunod ay isang magaan na paraan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Galacia, ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaibigan, yon ang pagtanggi sa ating sarili. Na dapat hindi yung gusto ko, kundi yung gusto ng Panginoon ang aking sundin, upang ako ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. May mga tao kung minsan gustong sumunod sa ating Panginoon. Kamukha ni Judas, kaibigan, na naging alagad ng ating Panginoon. Siya ay sumunod sa Panginoon, naging alagad siya ng ating Panginoon, kaibigan. Pero sinasabi sa atin, ang kanyang panukala ay kakaiba. Kakaiba. Bagamat sa lahat ng mga alagad, siya lamang ang educated. Marahil sa panahon na yon, siya ay isang commerce graduate, kaya ginawa siyang pinaka
ah, treasurer sa grupo. Pero kaibigan, iba ang kanyang panukala sa buhay. May mga taong kung minsan sumusunod di umano sa ating Panginoon. Di umano naglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang gustong makita ang sarili, hindi ang ating Panginoon. Kaibigan, na kapag ka si Kristo ay tinanggap natin na bilang tagapagligtas, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, yun ang ating sinusunod, kaibigan. At ano man ang nais niya, maging ito sabihin natin na isang kalbaryo. Kaya sinasabi ng Biblia, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay isang maburol, makipot na daan. Sapagkat kaibigan, anuman ang mga bagay na mga balakid para tayo ay hindi makapasok sa buhay na walang hanggan, nais ng Panginoon na mawala ang mga bagay na iyon. Merong isang parable na binanggit ang ating Panginoon sa Biblia. Ang wika ng parable, magaan pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman papasok sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ito ng ating Panginoon? Sa Jerusalem, kapag ang sino man ay papasok na mula sa alas 6 ng umaga hanggang sa alas 6 ng hapon, merong isang daan na malaki ang pinto. Doon lahat pumapasok. Subalit kapag kayong alas 6 na ng hapon, yung malaking pintong yon ay masasarhan yon at walang sino man na maaring magbukas sapagkat iniingatan din ang Jerusalem. At kapag merong manglalakbay at gustong pumasok ngayon sa Jerusalem, kinakailangan sa kanyang pagpasok ay dadaan siya sa makipot na daan. At kung siya ay may kalakal, nasa kamelyo, kinakailangan kanyang alisin yung load sa kamelyo at pagkatapos ngayon, ang kamelyo ay dadaan ng paluhod. Sapagkat hindi maaaring makadaan ng kamelyo, hindi lulud ang kamelyo. Kaya kaibigan, ang isang taong gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, yung sinasabing pasanin ng krus ay katulad, kaibigan, ng manlalakbay na yon, na isang businessman na ang kanyang kalakal ay nasa kamelyo. Kinakailangan kanyang alisin ang mga kalakal na yon. Kaibigan, gayon din, anuman ang balakid sa ating pagpasok sa kaharian ng Diyos, sa pagiging isang alagad, ay kinakailangan maalis ang mga balakid na yon. Kaibigan, may mga taong gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, pero hindi marunong magpakumbaba. Na katulad ng kamelyong kinakailangan siya ay paluhod na siya papasok. Ganon din tayo, kaibigan. Hindi tayo maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo maaaring maging alagad ng Panginoon kung ang kataasan ay nasa puso natin. Yung pride, kaibigan. Yun ang naging kasalanan ni Lucifer. Yun ang naging kasalanan ng ating unang mga magulang, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ang sino man na gustong sumunod sa akin ay kinakailangan pasanin ang krus. Ang pagpasan, kaibigan, ay isang, sabihin natin, pasya ng isang tao. Alam mo, kaibigan, ako tuwing umaga, ako'y nagpapasya sa Panginoon pagka ako'y nalalangin. Panginoon, kayo na po ang mag-control sa aking buhay. Ang aking mga panukala ay aking nais ipagkaloob sa iyong mga kamay. Meron akong panukala, Panginoon, subalit ang lahat ng mga panukalang ito ay nais kong isuko sa iyo. Yan, kaibigan, ang ibig sabihin ng pasanin natin ang krus. At ang krus na ito ay araw-araw. Sapagkat kung tayo man ay may karangyaan sa buhay, kung tayo man, kaibigan, ay may mga, sabihin natin, achievement sa ating buhay, at tayo ay maraming mga karanasan na tagumpay, at tayo tinitingala ng maraming mga tao, pero lahat ng mga ito, kaibigan, ay walang kabuluhan. Makamtan mo man ang buong sanlibutan, subalit mawala ang iyong buhay, kaibigan. Ano ang kabuluhan nito? Merong isang kabataan nag-aral sa Maynila. Siya'y papauwi sa kanilang tahanan.
At ang kanilang tahanan ay kinakailangan siya ay maglakbay ng karagatan. Kaya sa kanyang pag-uwi, sasakay siya sa bangka. Samantalang ang bangka ay naglalayag, tinanong ng kabataang ito ang bangkero. Ang tanong sa kanya, "Bangkero, marunong ka bang magbilang na hanggang 1,000,000? Ang sabi, "Hindi ako marunong sapagkat ako'y hindi nakapag-aral. Nawala ang kalahati ng buhay mo." "Bangkero, ikaw ba ay marunong magbasa ng Ingles?" "Kaya kaibigan, ako ay hindi nakapag-aral sapagkat ang aking mga magulang walang salapi para ako'y paaralin. Nawala ang kalahati ng buhay mo." Marahil nairita ang bangkero, kaya ang ginawa ng bangkerong ito, ang sabi sa kanya, "Kaibigan, kung ang bangkang ito ay maaring matsyab o kaya ito ay lulubog, marunong ka bang lumangoy?" Ang sabi ng kabatang ito, "Mamang bangkero, ako po ay hindi marunong lumangoy." Kaibigan, ang sabi ng bangkerong ito, hindi lamang kalahati ng buhay mo ang nawala, kundi ang buong buhay mo kapag ka ikaw ay hindi nailigtas. Kaibigan, bilang mga taong nagkasala, ang pagsunod sa ating Panginoon, ang wika ng Biblia, pasanin natin ang krus araw-araw. Tumanggi sa ating sarili. Kung ano ang gusto ng ating sariling makamundo, makalaman, sapagkat ang hilig ng ating sarili ay yung paggawa ng kasalanan. Gusto natin maging free sa ating buhay, maging malaya. Kung ano ang gusto nating gawin, nais nating mangyari sa buhay natin. Pero kaibigan, ang isang taong sumusunod sa Panginoon, isinusuko ang kanyang sarili, ang kanyang panukala sa Diyos araw-araw. Sapagkat katulad ng sinabi nga ni Apostol Pablo sa Galacia, "Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay." Sa makatuwid kaibigan, ang Panginoon ng iyong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi ng ating Panginoon, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kailanman kaibigan, hindi natin maaring makasama ang ating Diyos, ang Amang nasa langit, kung ang ating pamumuhay ay hindi ayon sa kanyang kalooban. Kumusta ka kaibigan? Dapat nating isuko ang ating sarili. Dapat nating isunod ang ating sarili sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat sa pagiging alagad, kinakailangan tayo ay marunong sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban. Hindi upang maligtas, kundi upang tayo ay magpapakilala na tayo ay ligtas, na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon sa araw-araw sa ating pamumuhay. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang hamon ng ating Panginoon? Handa ka bang mabuhay na kung ano ang kanyang kalooban, ikaw ay susunod? Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo, sapagkat kayo po ang aming Diyos, kayo po ang aming tagapagligtas. Maliban po sa inyo ay wala ng tagapagligtas. Kung hiwalay po kami sa inyo, kami ay walang buhay. Subalit salamat sa aming Panginoon na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At ang kanyang pagbangon sa mga patay ay isang katunayan na sa kanya ang buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang pamilya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga, sa ating muling pag-aaral sa Biblia, ang aking paanyaya sa iyo. Ikaw ay muling makinig, ikaw ay manood sa oras na tayo ay may tipanan sa ating telebisyon upang sa ganon, ating muling pag-aralan ang kalooban ng ating Panginoon. At tayo ay
magkakaroon ng pagsisiyasat sa ating sarili. Ano kaya? Sa aking pamumuhay sa araw-araw, mahayag kaya sa akin ang kalooban ng Diyos? Mahayag kaya sa akin ako'y umiibig sa ating Panginoon? Kaibigan, pagpalain ka ng ating Panginoon.